Okay. Ay nako, nakakadismaya. Ewan ko naobserbahan nyo, pero alam nyo, may mga ibang network, hindi naman lahat ay may mga misleading headlines. At ano po ba ito mga misleading headlines na ito? Ito po yung mga ulo ng balita, na headline, na balita na nakikita natin sa TV, naririnig natin sa radyo, sa dyaryo, sa social media na may pagka-negatibo ang dating. At anong halimbawa nito? Ito na lang halimbawa, lalaking hindi nagsuot ng face mask, binaril. Diba? Ganun pa yun? Binaril agad-agad dahil hindi lang nagsuot ng face mask. Ngayon, meron din po naman COVID patients, ang bill 1.3 million. Naku po, ano mangyayari kapag ganito? Yung mga may nararamdamang sintomas, ano mangyayari? Matatakot na magpa-check up, magtatago, matatakot magpagamot kasi wala silang pera na 1.3 million. So, negative po ang dating Ito pong mga ganitong negatibong, nagbibigay ng negatibong kaisipan sa mga tao, ay maaaring mag-trigger o magpasiklab ng damdamin ng mga tao. Pwedeng matakot, pwedeng malito, magkaroon ng galit sa pamahalaan. Ay naku po, hindi natin kailangan ngayon ang ganito na magalit sila sa pamahalaan ng mga tao. Kasi meron tayong kinakaharap na problema na kailangan nating solusyonan. Ay naku po, kung paano kung magkandalulukong magalit ang mga tao, lalo po mapapasama ang ating sitwasyon. Naintindihan naman natin na yun yung mga pang-catch, panghuli para mabasahin ng balita, 'di ba? Naintindihan natin ang mga network na ganon. Kaso po ang problema nga, merong mga tao na hindi nagbabasa ng buong balita. Tumitingin lang sa mga headlines tapos pinagkakalat na, 'di ba? Delikado po yung ganon. At alam nyo ba na itong mga ganitong misleading headlines minsan posible na ito ay may kaugnayan sa politika. Ay naku po, kailangan po sa panahon ngayon, isang tabi natin ang politika. Ang kailangan natin ngayon ay solusyon, sama-samang mag-isip ng solusyon para mapaglabanan natin at mapagtagumpayan ang COVID-19 na ito. Kaya paalala po sa aking mga kababayan, pag po tayo nagbasa ng balita, huwag lamang yung headlines ang basahin, kundi ibasahin natin ang buo at suriing mabuti kung ito ba ay legit o fake news para hindi po tayo naliligaw at mas naiintindihan natin kung ano ang nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Sana po ay nakatulong to sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig. Okay.